Religion, no? Kapag naririnig natin yung salitang religion, sometimes, ang pumapasok siguro sa ating isip ay, aba, patungkol yan sa patungkol yan sa Diyos. Patungkol yan sa banal, no? Pati na rin yung mga siguro nagbabanal-banalan, no? Ah, ano pa ba? Misa, dasal, no? Paniniwala, no? Mga OA, mga antisocial, ganun ba pumapasok pag sa isip nyo kapag narinig ninyo yung salitang religion? Siguro mas madalas nating marinig yung salitang religion kasi ah, napag-aaralan natin yan nung tayo'y nasa elementarya, di ba? Meron tayong religion class. No, ako noon paborito ko yung religious class namin, yung Christian Living and saka religion class namin, no? At na-awardan ako noon ng religious awardee nung ako'y bata. Anyway, so hindi na bago sa atin no yung salitang religion. Pero nung pumasok tayo sa ganitong gawain, catechesis, apologetics, at lalong-lalo ikaw Brother Ran ay sa seminaryo at mga ibang kasama nyo o kaya naglilingkod sa simbahan, expected na meron kayong mga nalalaman na kahulugan ng salitang religion. 'Di ba? Lagi nating binabanggit ang salitang religion relate with God, lalo na kapag naririnig natin yung mga kaibigan natin sa labas ng pananampalataya na nagsasabi na hindi na kailangan ng religion para maligtas. Hindi mo kailangan kapatid ng relihiyon. Ang kailangan mo ay relasyon sa Diyos. Ganon, di ba? I mean, minsan natin napipilitan tayo, yung iba, o kaya ay na-oblige tayo sa ating sariling kagustuhan na matuto at matuklasan ano ba ang kahulugan ng bagay na ito na madalas mabanggit sa mga usapin na ito, kadalasan ay nagiging part din ng ng diskusyon, parang ganon. Okay. So, ano yung mga objectives natin para dito sa pag-aaral natin? Una, at the conclusion of this lecture, students will be able to know the Catholic fundamental teachings about religion and natural revelation. Take note natural revelation, hindi divine revelation. Articulate such knowledge in sharing the faith in catechesis and apologetics. So meaning to say, yung pag-articulate, hindi ituturo dito. So, nasa inyo yan, batay sa matututunan ninyo sa akin, sa ating simbahan, I should say, sa ating sinasabi, kasi basic lang to kung paano nyo pa palalalimin yung mga yan. Ayan, binabati natin ang ating idol na si Prof. Manny. Ayan. At kung paano iyan pagtitibayin at paano nyo ma-articulate yan no, sa pagtuturo ninyo in the future. No? And number 3, to understand the very concept of religion and natural revelation in relation to the doctrines of the church. Of course, ang ating pagtuturo dito ay always na nakaakibat sa turo ng ating simbahan. Dahil nga yung ministry natin ay patungkol sa Catholic apologetics. Okay. So, expected na itong tatlong ito, yung basic na mamimit nating lahat tayo pagkatapos po ng lecture natin na ito sa ating formation. And supposed to be ito ay para lamang sa mga members ng KOSJM pero due to charity at ito naman ay para naman sa mga Katoliko, ini-extend natin to sa online, no, malay natin. Okay. So, magtungo tayo sa tinatawag natin na ancient definitions or the etymology or the nominal definitions of the word religion. Aba, meron palang ganyan, no? Ancient definitions. Aba, ang arte naman ni ang arte naman ng mga Katoliko, relihiyon lang. Meron pang nalalaman na ancient definition, no? Meron pang nalalaman na ganyan-ganyan, di ba? Alexandrinos, ayan. O yan, si Alexandrinos na padaan. Ating kaibigang manalista. Okay. So, ang sabi ni Cicero, doon sa kanyang De Natura Deorum, the nature of the gods, no? Sa chapter 2, article 72, those, on the other hand, who carefully reviewed and so to speak retrace all the lore of ritual were called religious from relegere, no? Meaning to retrace or to reread, like elegant from eligere, to select,
diligent from diligere, to care for, intelligent from intelligere, to understand, for all these words contain the same sense of picking out, no, that's legere, that is present in religious. So according to Cicero, no, same lamang yung pattern ng pinagmulan ng salitang religious or religion, no? Yung sinasabi niyang salitang relegere, no? Na or kaya religere, bahala kayo, no? Relegere, same lang daw dun sa eligere pag elegant, pag diligere pag diligent, no? Intelligere pag intelligent. Ganyan yung kanyang argument, no? So mamaya malalaman natin yung mga arguments ng mga iba pang mga philosophers, theologians sa panahon nila na kung ano man iyong sarili nilang pagpapakahulugan ng bagay na ito. Okay. So para sa kanya, tandaan nyo kay Cicero doon sa kanyang De Natura Deorum, relegere, yung parang root na pinagkukuhanan niya ng salitang religion. Pero ayon naman kay Lactantius, na paborito ni JT, no, si Lactantius, sa kanyang Divine Institutes, Book 4, Chapter 28, ang sabi, we are bound and tied to God, religati, by this chain of piety from which religion itself received its name. Diyan daw nanggaling yung pangalan ng religion sa religati, no? Not as Cicero explained it, from carefully gathering consideration or relegando, or in his second book, respecting the nature of the gods, and he does speak for not only philosophers but our ancestors also, separated superstition from religion. So ang argument nitong si Lactantius, mali yung sinasabi ni tawag dito ni Cicero, sapagkat para kay Cicero parang pinaghahalo niya ang superstition at saka religion. Pero para kay Lactantius, mali yung relegere na yon, ang mas bagay religati. Kasi dito pinaghihiwalay natin yung superstition sa religion na siyang parang naging kamalian ng mga nauna sa kanila, no, na itinatama nila ngayon, parang ganon, no? Okay. So, pero merong sagot din naman dito si Saint Augustine. Pero sa tingin nyo, sino ang kinampihan ni Saint Augustine? Si Cicero or si Lactantius? Si Cicero Sabi kasi, po. tingnan natin. Sabi dito ni Saint Augustine, for he is the fountain of our happiness, he the end of all our desires. Being attached to him, or rather let me say, reattached, or we had detached ourselves and lost hold of him, being, I say, reattached to him, we tend towards him by love, that we may rest in him and find our blessedness by attaining that end, according to Augustine sa kanyang City of God, chapter 10, verse 3. So sa tingin nyo, sino yung mas malapit na kinakampihan dyan ni Saint Augustine? Balikan natin. Sabi ni Cicero, those on the other hand, who carefully reviewed and so to speak retraced all the lore of ritual, were called religious from relegare. To retrace or reread. Diba? Yan yung kanyang ibig sabihin. Si si Lactantius, sabi niya, we are bound and tied to God, religati, by this chain of piety from which religion itself received its name, not as Cicero explained it. Pag titignan natin, yung sinabi ni Saint Augustine, for he is the fountain of our happiness, he is the end of our desires, being attached to him, or rather let me say, reattached. For we had detached ourselves. So kapag sinabing reattached, parang medyo mas malapit siya dito sa sinabi ni Lactantius, no? Bound or tied to God. No, kasi noon parang na-separate tayo. Pero let's see kung paano nyo i-connect yung dalawang yan, parang ganon. Okay. Tapos may sinabi ulit si Augustine sa kanyang Retractions sa Book 1 chapter 12 verse 9. Sabi niya, likewise in another place I said
by striving toward one God and binding religantes, from which it is believed religion is derived, our souls to Him alone, let us avoid also superstition. The account which was given in these words of mine for the origin of the word religion was the one more satisfactory to me. So, ibig sabihin, ang kinakampihan talaga ni Saint Augustine ay yung sinabi ni Lactantius, no, sa kanyang Divine Institutes, no, hindi yung sinasabi ni Cicero, no. Ayan, okay. So, ngayon punta na i-summarize natin ang religion. Religion is una, religare. No, what is religare? Ito yung paborito natin, di ba? Kapag merong debate, di ba? Ito yung pinaka-common. Bind, hold together close and lasting relationship. So when we talk about religion, it is our relationship, no, sa Diyos. Pakikipag-ugnayan natin sa mga bagay na nasa langit, no? Lalong-lalo na ang Diyos. No, so it's religare. Pero hindi lang pala religare. Religion is also relegere. Anong ibig sabihin? To be attentive, ponder and observe, to keep together as opposed to negligere, to neglect, or to undermine. Diba? Kaya makikita natin dito di ba? Makikita natin na hindi lang pala yung to bind, to hold together, pero to be attentive, no? To ponder and observe, to keep or together. And of course, religentes, no? Religentes, anong sabi diyan? Recovering, to choose again. Reeligere, no? To choose again, to reconnect, no? To bind again ourselves, no? So these three are kung ano yung talagang nature ng religion, no? Religare, relegere, religentes. Ang dami naman yan, no? Pero ang naririnig lang natin usually is yung religare, no? Kaya talaga dapat, no, na umattend po kayo ng formation ng Saint Justin Martyr, na Knights of the Saint Justin Martyr Catholic Apologetics Ministry, brought to you by the Magistrate in partnership with, of course, TPC. Ayan. So, let's proceed with the modern and contemporary definitions. Aba, meron pa palang modern and contemporary definitions. Pagod na ako. Okay. According kay James George Fraser, isa siyang anthropologist and folklorist, sabi niya, religion is a propitiation or conciliation of powers superior to man, which are believed to direct and control the course of nature of human life. Do you believe this one? Kasi kadalasan, yung mga atheist, ito yung lagi nilang ipinupukol sa atin na ang religion, aside from coping mechanism ng isang tao, at aside sa pag-hide ng kanyang weaknesses at mga hindi niya kayang gawin, ay nilikha para mag-control. Di ba? Para kumontrol ng mga kapwa nila tao. Ginawa nilang sandata ang relihiyon, gaya ng ginawa ng mga Spaniards upang makontrol ang mga tao, gaya ng ginawa ng mga Portuguese, no, nung sinakop nila yung Aztec Empire, ganon, di ba? They use religion as a tool, no, gaya ng ginagawa ng mga ng mga Brahmin priest sa India, gaya ng ginagawa nun sa Roma, gaya ng ginagawa sa Japan, na paniniwala nilang emperor ay descendant of the sun god Amaterasu o Mikami ng Shintoism, etc. Di ba? So, religion is a very powerful human institution. It's a human institution. Pero, naiiba yung sa atin bilang mga Katoliko, kasi we believe that our religion is not a mere human institution, but it's also a divine institution. Pero saka na natin yan pag-uusapan sa divine revelation. Okay? So, somewhat,
totoo yung sinasabi nitong taong ito. Hindi naman tayo magde-deny diyan at wala tayong katatakutan para i-deny yung mga bagay na yan. That religion is, ginagamit siya 'no, sa propitiation, sa conciliation, 'no? Ginagamit din naman ang religion in a positive sense para i-reconcile ang mga tao, para i-unite ang mga tao, 'di ba? Kasi very powerful ang religion sa pag-u-unite ng mga tao. Oh, tapos papasok na yung SDA. Kaya pala, yan ang ginawa ni Emperor Constantine at tumunog po yung ating Shopee, okey? Iba naman yan si Shopee nakikisali dito sa usapang pangrelihiyon, eh, 'no? Ayan. So next, according naman dito kay Robert, H. Towles, isang English psychologist, religion is a felt practical relationship that is believed in as a superhuman or beings, 'no? Sabi naman nito, religion is a felt practical relationship. Praktikal ba ang pagkakaroon ng relihiyon? Sabi ng mga iba na kahit mga atheist nagde-defend sila ng religion kasi, mas practical kasi, mas maganda, mas happy na i-defend ang ano, ang Catholic religion o kaya ang Christianity. Saka practical ito kasi merong fellowship, 'no, merong belongingness, may sense of company, 'no, 'di ba? So, tapos sabi dito, with that is believed is a superhuman being, pero sa atin hindi superhuman, eh, 'di ba? Ano siya, eh, tawag dito, talagang divine, 'no, or beings, 'no? Pero sa INC superhuman, eh, 'no, kasi si Kristo special na tao sa kanila, superhuman. Okay. Ang sabi naman dito ni Emile Durkheim, isang French sociologist, sabi niya, "A religion is unified system of beliefs and practices." Tama naman. Sacred things, of course, 'no? That is to say, things apart and forbidden. Anong ibig sabihin kapag sinabing things apart? Sige nga, matanong ko nga kayo, nandiyan ba si Daniel June? Sige nga, kahit ikaw nagsasabi diyan. Okey, ay nandito ka sa live, oo, nandito ka sa live, nakita kita dito sa live, oh, 'di ba? Okey, pero naririnig mo malakas yung boses mo. So ang tanong ko lang naman sa'yo, ano yung bagay na lagi nating naiisip 'pag nakikita natin yung simbahan, yung altar, yung adoration chapel, yung ostya, gano'n, kaya bawal siyang bastusin? Unity, okey. Yung iba naman diyan, okey, mag-mute ka na. Yung mic mo Diyos. nagko-contact, mi-mute na kita. Okey, okey, thank you very much Brother Daniel. Dito naman sa ating Discord, kapag nakikita niyo yung naririnig niyo yung religion o kaya simbahan, yung mga crucifix, sacramental, sacraments, ostya, yung pope, yung mga saints, ano yung naiisip ninyong salita? Uncle. Ano? Sinong gusto diyan ha? Sacred, sacred. Ano yung sinabi mo bro? Okay, very good, 'no, sacred, holiness. Ang sacred, hagiatso sa Greek, that is to set apart, 'no? That is why to make something holy or to make something sacred is to make something set apart. You set that apart for God, apart from the world. Yun ang ibig sabihin ng pagiging sacred, set apart and forbidden. And yung mga forbidden beliefs and practices kasama dito sa religion. It's unite into one single moral community called a church. Buti pa 'to, meron na siyang sense ng salitang church, 'no? All those who adhere to them, sila yung nabibilang sa ecclesia, 'no? Sila yung nabibilang sa ecclesia, to those who are called, 'no? Kirche, 'no? Sa German, 'no? Tama ba Kirche o Kirche? Ano, paano yung iba yan? Kirch, sabi nga nung sabi nung isa, Kirch, sabi naman nung ano sosyal 'no? So, lahat tayo nabibilang diyan 'no, sa kontekstong Kristiyano meron tayong tinatawag the church, 'no, the community where we all belong,
no? So we are called, no? So we are the people of God, the assembly, no? The second element of the definition, sabi dito ni Durkheim, is not less essential than the first, whereby showing that the idea of religion is inseparable from that one church, it makes it clear that religion should be an eminently collective being. Kaya always, no, kaya pag may nakita kayong nagsosolo dyan, na wala namang naniniwala sa kanya pero nagpro-proclaim na siya ay propeta, ay hindi religion yung pinoproclaim niya. No? Kasi in order for you to say that it's a religion, kailangan merong community, a sense of collectiveness na tinatawag, because religion, according to Durkheim, is a collective being. Yan. Meron ding sinasabi si Nathan Soderblom. Sabi niya, isang Swedish bishop, I'm not sure lang kung Catholic bishop ito, Protestant bishop, pero based on the look, sa tingin nyo, the essential element in religion is neither formal belief nor organized worship, but a response to the taboo holy. No? So, sabi niya, yung response natin sa holy, dun sa banal, ay nagbibigay sa atin ng ideya kung ano talaga yung pinaka-essential element, no, ng tawag dito ng religion. Ayan, so hindi mawawala yung salitang holiness kapag pag-uusapan natin yung salitang religion. Okay. And of course, ang general definition natin ng religion, tatapos na tayo dun sa definition, it is the conscious and effective recognition of an absolute reality. What is that absolute reality? The sacred or the divine, on which humanity is existentially dependent, either in submission to it or in total or partial identification to it. It is a way of life and a relationship with the divine. Diba? So napakalinaw, diba? It is a relationship, it is a way of life and relationship with the divine. No, that's the more common or general definition of religion. And daming religion sa mundo, 'di ba? Oh, 'di ba? Pero meron din yung mga tinatawag natin mga kulto, mga gano'n, 'di ba? Nasali ko lang talaga 'yon. Okay. So sabi ni Saint Thomas Aquinas sa Summa Theologica, no? Sabi niya, whether religion take its name from frequent reading or sige lang bro JC, no? Or from a repeated choice of what has been lost through negligence or from being abandoned, it denotes properly a relation to God. Yun pala yung pinaka-importante eh, no? Kahit saan mang kunin yung pangalan ng religion na yan, what matters most according to Saint Thomas Aquinas is that it denotes properly a relationship to God, no? Yung relasyon natin sa Diyos, no? To the divine, no? Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. At tayong mga Kristiyano, marapat na mataas yung paggalang at pagkilala natin sa relihiyon. Lalong-lalo na itong relihiyon binigay sa atin. Okay. Now, gaya ng dati, gaya dun sa faith and reason, merong object of faith and acts of faith, merong object of reason at acts of reason. Ito naman, meron din naman tayong tinatawag pa rin na objects of religion and acts of religion. And what are the objects of religion? Or what is the object of religion? A system of truths, laws, and practices which man recognizes and observes in paying worship to God. First, meron mga tatlong aspect yan. Intellect, no? Intellect. Diyan pumapasok yung doctrine or dogmas about yung dogmas about God, about man, about the way of God. 'Di ba? Tapos sa will naman yung rule of precepts natin, no? Paano ba yung paggamit natin ng will, no? Pag-utilize natin ng ating kalooban, no? Pinilit lang ba tayo or ano ba? Worship. Man willingly professes in his actions God's supreme power and being. So, ibig sabihin, involved palagi dyan yung tinatawag natin na worship.
So kung kahit wini-worship mo yung pera, siguro ang relihiyon mo na ay yung pag-worship sa pera. So those are the object of religion. And kapag sinabi nating acts of religion, the voluntary inclination of man by which he acknowledges God and directs his life correctly towards God by accepting moral truth and by undertaking office and obligations. Sorry, that should be obligations of worship. And for the special acts, faith, adoration, thanksgiving, and penance for the sins, no, etc. So those are the acts how we express religion. 'Di ba? Nakikita na dun sa action natin. Nakikita 'yun dun sa mga ginagawa natin. Lalong-lalo na tayo mga Kristiyanong Katoliko. Pupunta tayo sa misa, nire-receive natin yung mga sacraments, nakikipag-participate tayo sa religious activities, etc. Now, ang sabi dito, and do you believe this, that religion is a virtue? A moral supernatural virtue, no, that renders to God the worship due to Him by reason of His infinite excellence and of His wonderful dominion over us. Religion, thus, is the virtue which inclines man to render to God the honor, latria yan and worship, ayan, latria lahat yan, which is His due. Sabi nga sa Romans chapter 13 verse 7, render honor to whom honor is due, render respect or worship to whom respect or worship is due. So, papasok dyan ang religion as a virtue because we offer religion and the acts of religion that we do to God because it is due to Him. No, it is just for Him. Yan. And sabi naman ni St. Thomas Aquinas, but order comes under the aspect of good. Maganda to kay St. Augustine to, no? Just as the mode and species according to St. Augustine. Since then, it belongs to religion to pay due honor to someone, namely to God. Ayan. It is evident that religion is a virtue. Kasi we pay it to God. No, mean to say, we render it to God. No? So whatever we connect to God in that sense, pwede natin siyang i-consider as virtue. Pero by this definition, according to and reason, according to St. Thomas Aquinas, religion is thus a virtue. Okay. So, next tayo. A virtue is a spiritual habit. Ayan, what is a virtue by the way? In this context, no? A virtue is a spiritual habit or personal spiritual quality that helps individual to choose that which is morally appropriate. The word virtue comes to us from the Latin virtus, to have strength. So, religion pala strengthen us, no? Kaya napakaganda na magkaroon ng religion, no? But there are people who rejects religion. They don't want to have religion kasi ang reason nila, sabi ng iba, mas nade-depress po kasi ako eh. Bakit ka made-depress? Yan yung sinasabi ni Cass dun sa post niya kasi feel mo kasi obligated ka, feel mo kasi na paglilimitahan ka, feel mo na pagbabawalan ka, no, feel mo, ano pa, feel mo, meron kang responsibility no, sa mga moral actions na gagawin mo. Kaya ayaw mo kasi gusto mong gumawa ng mga bagay na aliwas sa mga bagay na ito sa moralidad pero ayaw mo ng pananagutan. Or that para gusto mong i-feed yung ego mo pero depende, no? Baka nga naman tama yung sinasabi nila, we have intellectual reason not to believe in religion. Baka tama yung ganung sinasabi nila. We have an intellectual reason not to believe in religion. Or is it just a mere pagtatakip, no? Kasi dumadami ngayon ng kabataan ngayon na parang ang tingin baga sa religion laro-laro. No? Napasukan nila ang mga usaping pang-moral, no? At mas pinipili nila ang mga bagay na immoral. At ang religion ngayon parang wala ng boses. Religion is such parang social construct na lang sa kanila. Religion is limited na lang sa kanila sa isang bagay na obsolete na.
na tayo'y nasa 2026 na kaya hindi na kailangan ng religion. That religion is just a set of standards, prohibitions coming from old people that don't understand humanity. Sabi pa ng isang kabataan na babae noon, nagmamarunong. That religion is something na anti-progress, anti social development, individual development, KJ ang religion, etc. So, that is how they treat religion nowadays. No? Pero, masama din na merong yung mga, kumbaga, OA naman, no, gamit ng religion to the extent that they weaponize religion. In the medieval ages, talagang super weaponized ng religion. Tingnan din na yan. Pero sa panahon natin ngayon, meron pa rin gumagamit ng religion kuno, para labanan yung mga kaaway nila, i-persecute yung mga kaaway nila. So, pa-mute po muna tayo. Ayan. I-persecute yung mga kaaway nila. Ginagamit nila yung powerful na religion nila. So, can we still consider religion as a virtue pag ganyan? Ayan. Can we still consider religion as a virtue pag ganon ang nangyayari? Okay? Hindi natin masabi. Kasi yung iba parang nagiging talagang nagiging kultulik, sila na yung tunay na kultulik, no? Yan. Talagang cultic na, no, yung kanilang ginagawa. At hindi ko napapangalanan kung sino mga yan. Basta diyan na nabibilang si Alexandrinus. Okay. Ngayon, also, religion is a system. Alam natin yan. May tawag diyan, very systematized ang religion. Kaya nga ang tawag sa 5 major religion is the 5 systematic religions of the world. Naalala nyo pa yung lesson nung high school. Sa bagay, ibang curriculum na sa aming matatanda, ibang curriculum sa amin. Sa kasaysayan ng daigdig, na pag-aaralan ninyo kapag second high school kayo noon, na ngayon sa inyo ay grade 8, pinag-aaralan ang religion, sinasabi doon na that's the top 5, no, systematic religion of the world. Ano yung top 5 major religions of the world? Sige nga, recite nyo nga. Top 5 from oldest to the youngest. Number 1. Zoroastrianism. Zoroastrianism ba? Number 1, oldest? Animism. Yung major. The Major ba? systematized religion. Oo nga, Number 1 we have Zoroastrianism. Hinduism. Ah, Hinduism, no, the Brahmanic religion of India, no? At sino yung tatlong Diyos, tatlong main deity ng Hinduism? Hangga't marami silang Diyos, may pantheon of God sila. Sino yung tatlo na pinaka-main? Sino yung destroyer? si Krishna. Sino? Si Shiva. The preserver is si Vishnu. And the Vishnu, supreme God Krishna, is Brahman. si Brahma. Ayan. Pero marami pa Brahma. silang mga gods. Pero parang elepante, etc. Okay. Sumunod dyan ay walang iba kundi ang Judaism. So, sino ang kinikilalang founder ng Judaism? Abraham. Si Moses daw. Correct, Abraham. Tapos sabi nung INC, wala kang mababasa na si Abraham ang nagtatag ng Judaism. Sabi ba naman sa akin nung nag-debate kami? Next, ano ang sumunod sa Judaism? Christianity. Pinakamatandang religion? Christianity. Buddhism. Buddhism. Ah, Yan. Sino ang founder ng Buddhism? Si Siyang Buddha prinsipe. Si Buddha. Buddha? Or yung pangalan ni Buddha? Siddhartha Siddhartha Gautama. Gautama. Oh my. Gautama. Ngayon, paglabas ni si Buddha, meron siyang isang asawa at isang anak. Mayaman sila. Paglabas niya doon sa kaharian, ano yung tatlo na nakita niya? Sabi ng iba 4, pero ano yung tatlo na nakita niya na kalagayan? Isang taong may sakit, isang taong dukha, at isang bangkay. Meron pang isa na sinasabi pero hindi ko na maalala. May pang-4 pa yung iba. Pero kadalasan 3 lang. Yun. So parang nagbago siya, pumunta siya sa malayo,
naging ascetic siya at ah, tinuklasan niya yung way para makatakas sa caste, no? Caste system or caste, no? No, para matakasan ang tinatawag na ano 'yon? Ano yung system ng mga Hindu na mamamatay ka tapos mabubuhay ka, Reincarnation po. incarnation. Very good. In that reincarnation, kapag masama yung ginawa mo, mapupunta ka sa mas mababang nilalang. Ano ang tawag doon sa ganong system? That is the Ah, Lowest system po. meron tayong bisita. Goodbye. No, meron tayong bisita dito na makyat, no? So, ano 'yon? Nagsisimula sa letter K. ketosis. Karma. Ay, May ka karma. Ayan, babalik pa siya. Gusto pa niyang bumalik. Ayan natin siya dyan. Okay. So, kung titignan nyo yung relationship between Buddhism and Hinduism, parang relationship between Christianity and Judaism. Ngayon, i-press 1 na ata natin yan. No? Oh. Anong sumunod sa Buddhism na pinakamatandang reliyon? Christianity Christianity. po. Oh, tungtong. And Christianity. And who is the founder of Christianity? Jesus Christ po. Si Manalo Jesus po. Christ. Not Felix Manalo? Si Manalo po. Ay nako, anathema sit, no? Kay barbaridad. Si Okay. Jesus po sa Jerusalem. Ang pinakabata sa kanilang lima ay ang relihiyong itinatag ni Propetang Ah. Muhammad, police be upon him. na anong tawag natin sa anong tawag natin sa relihiyong tinatag ni Muhammad? Islam. Islam. Ng mga ano po. Islam. At ano ang Gusto. tawag sa mga tagasunod ng pananampalatayang Islam? Muklo po. Muslim. Muslim. At ilan ang pillars ng pananampalatayang Islam? 5. Next slide, bro. Ano yung 5 yun? Paki-recite. Shahada. Ah, Nag-enjoy kayo? Fajr, um, Saum, po. Medyo may brother Corpus. Fajr, Ano? Saum, Shahada, O, Shahada, Sala, Saum. Yes, ano pa? Saum. Saum, Sakat, kayong sinabi mo. Salat. Salat. Nasalat. Anyway, yan. So, meron pang ibang mga religion. Ano yung religion ng tatlong pantas na bumisita dun sa bata nung galing sila sa Persia? Zoroastrianism. Sino ang founder ng Zoroastrianism? Zoroaster. Ah, Si Zoroaster or ano yung other name ni Zoroaster? Ahura Mazda. Zarathustra. Ay, Zarathustra. Diba? Si Ahura Mazda, yung Diyos nila ng kabutihan, at si Ariman naman, yung Diyos nila ng kasamaan. Okay, so review nga natin muna yung mga religion para ma-refresh kayo, ma-excite kayo, no? Ngayon, punta tayo ngayon sa Japan. Yung Japan, meron silang religion na may dalawang goddess, lalaki at babae. At nanganak yung ito. Sino yung anak ng dalawang goddesses na ito or god na ito? Si Amaterasu Omikami, the sun god. Sino naman ang magulang ni Amaterasu? Dalawa sila. Sino? Makapagbigay ng pangalan ng dalawang god na yon? Si Izanagi at saka si Izanani or Izanami sabi ng iba. So nagkaroon ng Shintoism. At sa sistema ng Shintoism, sino ang living descendant ng mga gods? Emperors po. Emperors. Okay. Very good. Okay. Ayun, punta naman tayo ngayon sa ancient Rome. Sa ancient Rome, meron silang kinikilalang mga Diyos. Tama? Sino ang pinakamakapangyarihang Diyos sa Rome? Sa Si Roman Jupiter mythology. po. Jupiter. Si Jupiter. Sino ang katumbas ni Jupiter sa Greek Si mythology? Si Zeus po. Zeus. Good. Zeus. At sino naman ang living embodiment ng mga Diyos sa Roman Empire? Emperor. Emperor po. Emperor. Ano ang tawag sa mabuting salita ng emperador? wait lang, chat GPT pa nila.
Ebanghelyo. Ebanghelyo ang tawag sa mabuting salita or dun sa proklamasyon ng emperador. Kaya nga, yung mga ebanghelista, ginamit nila yung salitang gospel or ebanghelyo para ikapit dun sa mga turo ni Kristo to show the Roman Empire na ang talagang nagmamay-ari ng ebanghelyo at tunay na Diyos, hindi yung emperador, kundi ang Panginoong Heso Kristo. Oh, ngayon ho, di ba? So, yung salita mismo na ebanghelyo, pagpapatunay yun na si Kristo ay Diyos. It's an evidence that Jesus Christ is God. Ngayon, Tinawag naman naman tayo na sa... Ay, sorry. Meron Tinawag yan, ay, hanapin sorry. mo. Di ba? Punta naman tayo sa Pilipinas. Ano yung existing na religion dito sa Pilipinas prior to the arrival of Islam and Christianity? Si Bathala po. Si Bathala ang Diyos ng mga Pilipino. Tagalog. Siyempre, Pilipino pa rin sila, pero specifically Tagalog. Si Kabunyan sa Cordillera at saka Ilocano. Si Laon or Lalaon, dun naman yan sa mga Bisaya. Diba? Rinig ko si Sister Lyrica. Ayan. So, animism. Ayan. At yung mga animism na yan, ay meron silang mga priest. Na anong tawag sa mga priest na iyon? Pare. Katalonan. No? Ano naman tawag sa mga babaeng priest? Yung mga priestess? Babaylan. Babaylan. Yan. Nako. Hindi kayo nanood ng Amayan, no? Joke lang. Di ba? So, napakagandang pag-usapan ng religion, no? Napakagandang pag-usapan ng religion. Pero matanong ko lang, bakit sa mga ibang religion gaya ng Jainism, kilala nyo ba ang founder ng Jainism? Na meron ding naranasan gaya ni Buddha? Si Mahavira. Ano yung naranasan ni Mahavira nung nasa ilalim siya ng Bodhisattva tree? Bodhisattva tree ba? Tama ba? Ano yon? Ano yung state of enlightenment na nararanasan ng mga Buddhist at saka mga Jainis? Ano yon? Meditation. Hindi, magme-meditate sila. Tapos after a very long meditation, very deep meditation, ano yung parang mararating nila? Nirvana. Nirvana. Diba? That's nirvana or enlightenment. Kaya nga, na-realize ni Buddha yung tinatawag natin na eightfold paths. Ano yung eightfold paths? Sino magbigay ng isa sa eightfold paths? Ito nga, chinachat-GPT Alala niyo ka pa ba pa. ang eightfold paths? Okay na. Ako hindi ko maalala. Reviewin na lang natin. Pero napakaganda ng turo ng eightfold paths. Ngayon, ang tanong ganito. Kilala niyo si Guru Nanak. Iba pa yan, di ba? Si Guru Nanak. Ang tanong ganito. Bakit sa ibang religion, outside Christianity, meron ding mga sense ng parang magic, may sense ng parang supernatural? Bakit may mga ganon? Siyempre sabi ng iba, because it's demonic. Kasi nung yung mga demonyo nag-dwell sa kanila. May mga ganong argument, di ba? Yan din naman pumapasok yung tinatawag natin na natural revelation. Okay. Although hindi natin sinasabi na porque natural revelation, dapat may ganun na, no? Hindi, yung system of beliefs pa rin nila. No? Na sabi nga dito sa CCC 27, this is my favorite, one of my favorite, paragraphs, no, sa CCC, no? Lalo pag nakikipag-usap ako noon sa mga atheists, ang sabi dito is ganito. Basahin natin. Sabi dito, the desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for. Kaya nga sabi ni St. Augustine, our heart is restless until it rests in you. So ang puso ng tao, i-deny man niya na may Diyos, or wala man siyang ideya na mayroong Diyos, parang natural lang sa kanya na isipin na meron talagang Diyos. No, kasi nakatanim na sa puso at isip ng tao
No, naturally inclined ang puso ng tao sa paghahanap ng something na higher sa kanya. At yun ay ang Diyos, na tila baga ang puso natin ay bakal at ang Diyos ay magnet. Di ba? Kahit pa i-deny ng mga atheists, yung mga pagans, etc. Kaya nga sa Christianity, meron tayong tinatawag na, binabautismuhan natin yung mga other cultures. Yung other na paniniwala, binabautismuhan natin. Di ba? Lagi natin sinasabi yan, di ba? Yung sa inculturation. Pero meron akong theory dyan. Ang theory ko, hindi natin binabautismuhan lang. Ibinabalik natin sa Diyos ang tamang paggamit ng mga bagay na hindi nagamit ng tama ng mga tao. Bakit hindi nagamit ng tama ng mga tao? Pakinggan niyo mabuti to. Sabi sa Biblia, ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos na mabuti. No? Pero dahil sa paghahangad ng tao na mahanap ang Diyos, ayon sa CCC number 27, naturally inclined ang tao sa paghahanap sa Diyos. Ang tao, naghanap siya ng iba't ibang mga paraan para makatagpo ang Diyos o higher being na nararamdaman niya sa puso niya. It's just that iba't ibang pamamaraan at mga mali or imperfect. Kaya nagkaroon ng iba't ibang religion, nagkaroon ng mga pagan, etc. No, kaya ang ginagawa natin when we evangelize, when we do catechesis, apologetics, and when we consecrate them back to the Lord, we are not taking what is not ours. We are just taking what is God and bringing it back to Him and to its proper usage and disposition. Ganon. 'Di ba? Theory ko lang, theological opinion ko lang 'yun. Okay. So, why do we need religion? Man knows by natural light of reason that justice is to be done. Yung mga priest-priest parang tutol sila dito no? Justice requires that we pay to God what is due to Him. God is to be worshipped. Through human reason, pwede nating malaman ang Diyos. Pero para sa mga presuppositionalists, kung walang Diyos, walang kaalaman. So para sa kanila, why is it that God is the subject of debate? Why is it God is the subject of scrutiny of human knowledge and wisdom? When in fact, God is the source of wisdom and the ultimate wisdom. So, these are the necessary precondition of knowledge, yung paniniwala sa Diyos. May presupposition sila. Ma-account ang knowledge, kailangan merong Diyos, and that is the Christian God. Yung iba naman, wala. They cannot account for their belief in their God logically because their gods are not true and there is no middle ground or neutral ground. This is rejected by the Thomistic or scholastic theologians. According to the scholastic and scholastic or the Thomistic theologians at ng Catholic Church, sabi natin, we can know and discover God in light of reason. That reason is illumined by faith. Okay. So, religion is a duty, no? Religion is a duty. Tandaan mga philosophical arguments ito, no? Why is it that religion is a duty? No, kailan nagiging sense ng religion ang duty, di ba? Sa Catholic theology natin, ang religion hindi lang siya preference na kahit kailan mo gusto. Ito din ay isang moral obligation. But that moral obligation, is not an obligation na para bang tayo ay minamando. It's a moral obligation in the sense that we are free to exercise our free will because we love God. Kaya sabi nga ni Father, every time na pumupunta ka sa misa, do you feel obligated? Kasi takot ka sa kasalanan or parusa? Or dapat pumupunta ka sa misa kasi mahal mo ang Diyos? Because He freely shared, no? Yung kanyang goodness na self-diffusive sa atin and created us out of nothing. No, that's ex nihilo. Because He freely want to share His love. Diba? His overflowing love. Diba? So we should, please God in a way na, diba, hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa obligasyon na dahil sa takot.
'Di ba? So, kasi kapag if God exists, sabi nga, no, primarily as a creator, then humans owe him worship, gratitude, and obedience. No? At yung bagay na yan, nakatali yan or nakatied yan dun sa tinatawag natin na virtue of religion. No, kung saan yung virtue of religion na iyan ay part yan ng justice. No, gaya nung pagrespeto natin sa mga magulang natin. 'Di ba? So, ganun din si God because we owe Him our existence, our very being. So, we should respect God out of love, not because He is forcing us, but because this love is, okay? Oh. Number two, human nature requires religion. Diba? Pero sabi ng iba, ay hindi, kasi maraming nabubuhay ng walang religion, di ba? So, it states there, human nature requires religion. No? In what sense? Kasi, ang humans, tayong mga tao, we are naturally oriented toward God. No? So, we seek the truth, no? Kung ano yung meaning at purpose ng buhay natin, hindi tayo nihilist, hindi tayo existentialist lang, ganyan, 'di ba, na parang walang kwenta ang buhay, no? At of course, yung ultimate happiness natin. Anong tawag nun sa ultimate happiness dun kay dun sa ancient philosopher? Ano, JT, nandiyan ka pa ba? Ano na 'yon? Yung nagsisimula sa letter E? Eudaimonia. Yan, very good, no? Palakpakan natin si JT, si Bandros. Sorry, hindi ko natatawag yung iba kasi di ba, hindi ko kayo nakikita kasi eh. So yung so magsalita lang kayo diyan pag gusto niyo mag-share din ha. Okay, di ba? Okay. So the ultimate happiness, eudaimonia, no? So yung mga finite things like money, leisure, success, etc., they will never fully satisfy us. Yung mga GF ninyo, no, BF ninyo, ganyan. Catholic, ano ba yan? Sa perspective nating mga Catholic, no, sa Catholic theology, makikita mo na since nilikha tayo ng infinite na Diyos, kailangan yung mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya is parang inclined, no, towards that ends. Parang ganun. No? So, makikita natin na yun, kapag yun ang goal natin, yung religion, hindi siya artificial lang. No? It responds to the deepest need of the human being. Religion responds to the deepest need of the human being. Hindi kayang ibigay yan ng philosophy lang, hindi kayang ibigay yan ng science, kung ano-ano. But religion can, specifically the true religion. No? Number 3, sabi dyan, religion is necessary if we regard ourselves as brothers and sisters. For what primary reason? Brother Taekwondo, what do you, anong ibig sabihin? Religion is necessary if we regard ourselves as brothers and sisters. Kasi, ganito na lang. Bakit tayo tinatawag na brothers and sisters sa church? Kasi magkapatid tayo sa spiritual. Ayun. Okay. May sumagot galing sa Discord. Ayun. Yun yung gusto mo ding sabihin, alam ko. Kasi magkakapatid tayong lahat. We belong to sa ating God who is our Father. Relational. No? So, brothers and sisters ang tawag natin. Kaya sabi sa isang reliyon, kapatid, kapatid, kapatid. No? Diba? So, more siya ang pagiging social na argument. More siya sa pagiging social na teaching. Diba? Na nakikita natin. Hindi to biological. No? Moralidad ang pinag-uusapan dito. No? At ginagaranti sa atin nung structure na ito yung justice. Kasi parang pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. 'Di ba? Isang pamilya tayo, ang origin natin ay ang Diyos. Meron tayong isang grounding sa ating relihiyon, no? We have a shared origin.
na nanggagaling sa ating Diyos. And because of that, meron tayong tinatawag na universal dignity. Meron tayong expression of what? Ano yun? Yung lagi natin sinasabi, caritas, charity. At, of course, we live as fraternity. Hindi nagpapadela na. That is why the St. Justin Martyr Knights are fraternal, no? Doon sa ating structure, no? So, nagmamalasakitan dapat, no? And number 4, the respect for the law requires religion. Why? Because, naalala ko yung teacher ko nung college, the source of all human statutes and laws is the divine law. The divine law is the source of all of this because God instituted all governments according to the Bible. No, not because corrupt din si God or not because masama din ang Diyos, but because He is the source of all the law. Hindi dahil sa masama yung law na yun because yung precept nila naka-base yun sa divine law. 'Di ba? Meron tayong sinusunod na objective moral standards. That is why we Catholics are We are objective, moral, realist in our view of morality. Hindi tayo subjective, moralist. Hindi tayo relative, moralist. Relativism, ano yon? Naaangkop lamang daw ang moralidad. Depende sa sitwasyon. No, subjectivism. Naaangkop lamang daw ang moralidad batay sa kagustuhan mo or nasa pananaw mo na personal. Kapag sinabi mong masama to ngayon, pag sinabi mong mabuti mamaya. This is very subjective, no? But we believe as Christians, as Catholics, in an objective, moral realism. Hindi lang siya mere concept, kaya realism ito Hindi lang siya more concept, hindi lang siya mere epistemology about knowledge. It applies ontologically, it applies to the reality. Di ba? So meron mga nagtuturo na objective moral realist din daw sila, kahit na mga atheists sila, because they base it on brute facts, truth apps, no, assemblage, etc. But they cannot account that. No? Empathy, but empathy is bias. Pero pag-aaralan natin lahat 'yan, no? At mayroon ako mga i-invite na mga speakers natin diyan, no? Na mas expert, no, sa mga bagay na 'yan. 'Di ba? So meron tayong sinusunod na objective moral standards. Meron tayong tinatawag na accountability beyond human judgments or korte man yan, etc. Na mas mataas pa sa Supreme Court, ngayon ICC, etc. So merong higher authority na nag-e-exist sa ating lahat. Alam natin ang mabuti at masama. 'Di ba? So that is how we form each and every one of us. Yung iba naniniwala sa tinatawag na deontology, no? Yung iba naman naniniwala sa virtue ethics. Naniniwala tayo sa virtue ethics. Naniniwala naman tayo ng konti sa deontology. Pero we reject utilitarianism. Na nagsasabi na as long as mabuti yung isang bagay, mabuti magiging bunga ng isang bagay regardless of the means, dapat tanggapin yan. Yan ang sabi ng utilitarianism. Pero, ang hindi niya masagot, yung means. What if merong 5 tao na hindi healthy, merong isang tao na healthy, siya yung pinagkuhanan ng lahat ng bahagi. O, paano naman siya? I-ignore lang nila yan. Or that, paano yung unforeseen future? Or long-term effect, di ba? Meron tinatawag na rule utilitarianism. As long as you adhere to the rule, it will be consistent. But then again, as time goes by, rule can be bypassed. Di ba? So, etc. Pero saka natin pag-uusapan yan, nadaanan lang natin yan. Di ba? So, that's our formation is going. Di ba? Are you still there? Nandyan pa ba kayo, brothers, sisters? Discord? Yes. Yes, bro. Yan. I hope you are learning
Yes, yes. Don't worry, i-upload din natin ito, no? This is for all of you. We love you. So, number 5 is that, brothers and sisters, religion is necessary as a basis of morality. Yan na. Yan ang kinokontra nila, no? No? So, morality requires an objective standard of good and evil, na sabi natin kanina. No? Yung ultimate standard na yan, no, nagmumula dun sa ultimate source. Walang iba kundi ang Diyos. Pag walang Diyos, yung moralidad natin, magiging subjective lang yan eh. Diba? Nakabatay lang yan sa personal preference, sa kultura, tradisyon, norms. O kaya magiging relative lang yan. Walang ultimate accountability, walang sense of justice. And how can justice works or make sense kung walang Diyos? Knowing na ang human justice ay imperfect. Uy, magandang argumento na. Magandang argumento yun na, di ba? Reflects, no? Knowing that human justice is imperfect, paano natin ma-account into the ultimate realization of justice? Yung justice mismo. Without a higher degree of justice provider. Diba? So, diba? So, kapag inilagay mo lahat, ililayer natin to, yan, tinuturo ko para makita dito sa live, no? Yung religion as a duty, individuality yan. No? Human nature requires religion, as a natural pumapasok yan, naturally. Religion is necessary if we regard ourselves as brothers and sisters socially. No? Respect for the law requires religion politically or legally, and panghuli, morally. No? Moral aspect, political or legal aspect, meron tayong social aspect, natural aspect, and individual or personal aspect. Personal aspect yung una. Pangalawa, yung natural aspect. Pangatlo, social aspect, legal, political aspect. And number 5 is the moral aspect. Okay? Okay. Sabi ni Plutarch, and if you will take the pains to travel through the world, you may find towns and cities without walls, without letters, without kings, without houses, without wealth, without money, without theaters, and places of exercise, but there was never seen nor shall be seen by man any city without temples and gods, or without making use of prayers, oaths, divination, and sacrifices for the obtaining of the blessings and benefits and the averting of curses and calamities. Ayan, medyo naputol tayo. So sabi, here then, sabi ni Cicero, sabi niya, you see the foundation of this question clearly said, ayan, clearly laid, ayan. For since it is the constant and universal opinion of mankind, independent of education, custom, or law, that there are gods, it must necessarily follow that this knowledge is implanted in our minds, or rather innate in us, that opinion respecting which there is a general agreement in universal nature must infallibly be true. Therefore, it must be allowed that there are gods, for in this we have the concurrence not only of almost all philosophers, but likewise all the ignorant and illiterate. It must be also confessed that the point is established that we have naturally this idea, as I said before, or pre-notion of the existence of the gods. Sabi na, pero meron isang isang parang archaeologist noon na trinay niyang maghanap, siya yung nag-coin ng salitang Paleolithic and Neolithic, no? Si Sir John Lubbock. Sabi niya, parang trinay niya atang mag-research, no? Or mag-find ng evidence ng mga tribes or communities doon sa malalayong lugar na hindi pa siguro fully discovered, no? Para i-check, no, kung meron ba silang sense of religion. Ayan. So, kayo na lang bahalang maghanap kung ano yung findings niya. Ayan. And on the importance of religion, sabi ni St. Thomas, our favorite, sabi niya, religion is referred to those things one exhibits
to one's human kindred if we take the term religion in a broad sense, but not if we take it in its proper sense. So, in a broad sense, parang it pertains no dun sa ating yun pagkakaroon nga ng relasyon sa bawat isa, no? And number one, sabi dito, it indicates some knowledge that we are accountable to someone higher than ourselves, someone to whom we must render an account. Ito yung paulit-ulit nating sinabi kanina, di ba? Di ba? This assists us and motivates us to consider more seriously the consequences of our actions on others. Para ma-evaluate natin, meron tayong sense of guilt, no? Dahil alam natin na merong higher authority sa atin na nag-hold ng lahat ng bagay, ng order na yan. And pangalawa, religion is at the heart of culture. So ang religion ay part na ng ating culture, no? So nakikita yan sa way of living ng mga tao, sa identity ng mga tao, etc. So nakikita natin yan. And of course, sabi dito, religion assists holiness. Ayan, so if we have religion, no, lalo na sa ating mga Kristiyano, ang isa sa nagiging point ng pagkakaroon natin ng religion, no, pagkakaroon natin ng paniniwala, pagkakaroon natin ng pagtitiwala sa Diyos ay yung aim natin ng kabanalan. Ayan. And for the division of religion, ayan, so meron tayong tinatawag na natural religion, ayan, and supernatural religion. So, under natural religion, founded in the very nature of things, no? Nakikita natin, it is din siya. Kaya nga meron tayo yung mga iba't ibang religion kanina na merong sense ng ganito, merong claim ng ganito. If it acquired by means of reason alone, and if it is directed towards a natural end, which is ito yung ayaw ng mga kaibigan natin na mga presuppositionalist na ano natin, no? And ano yung sum total, sinasabi diyan? It's the sum total of man's duties to God, including truths, laws, and practices known by natural power of human reason alone, unaided by divine revelation. Ayan yung sinasabi Joshua. Sabi niya, religion is necessary to save the society from succumbing to absolute secularism. Oo nga naman. Kasi pag wala ng sense of religion, wala ng religion, kapag ultimately secular society na tayo, pwedeng undermine yung human dignity natin. No, kasi hindi natin alam kung saan yung mas higher na magiging source na pagkukunan ng isang secular society ng sense nila ng morality. So, pasensya na po sa mga technical difficulties natin kanina. So, balik tayo dun sa ating presentation. Share ko lang. Ayan. Worry, malapit na po tayo, no? So, na matapos. Ayan. So, again, meron tayong dalawang division of religion, the natural religion and the supernatural religion. Okay. So, sa natural religion, nakikita pa rin natin yung mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa Diyos. Kasi nag-left siya ng mga traces niya sa mga ginawa niya upang sa ganon ay magkaroon tayo ng hint no sa kanya. Okay? So, ito naman yung pinupuna nga ng mga iba. Nasabi nila dapat ang Diyos ang necessary precondition of knowledge. No? Hindi yung natural theology, hindi yung reason, etc. Yun ang para sa kanila. And duties of man is the highest duty duties of man, highest duty is to God. So, first, the individual duties to God is when we recognize God deserving to be loved for His own sake, na nasabi natin kanina, recognizing that in Him we owe our entire being, that the actions we make are possible only with His aid or cooperation, that in Him we recognize our sense of right and wrong. So, moralidad. And social duties to God, our service and recognition of God's given authority in our families, society, and the state. Every time na nire-recognize natin yung authority ng sa family natin, sa society natin, sa bansa natin, we are also recognizing the power of God, the highest authority. And man has duties to himself, no? That's the protection of human life,
and the dignity, for we are imago Dei, we are made in the image and likeness of God. And number 3, man has duties to neighbors, no? That is to love our neighbors, emphasizing justice and harmony in the society as virtues prescribed by God. Okay. So, after all of this, what is natural revelation? No, pagkatapos natin mapag-usapan yung patungkol sa religion, ano naman ang natural revelation? Natural revelation refers to God's self-disclosure in creation. So that's God's self-disclosure in creation through the things that we have been made, no? Through the things that have been made sa mga ginawa niya. Scripture and magisterial teaching are equally clear and emphatic that the knowledge of the existence of God and His basic attributes can be achieved by human reason, reflecting the order, the created order. Ano yung the created order na yan? Kung saan ay malalaman natin, ma-achieve natin through human reason. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Una, the heavens are telling the glory of God and the firmament proclaims His handiwork. Pangalawa, day to day pours forth speech and night to night declares knowledge. And number 3, there is no speech nor are there words, their voice is not heard, for yet their voice goes out through all the earth and their words to the end of the world. Sabi sa Psalm 19. Sabi sa Dei Verbum, no, na makikita natin ang Diyos sa ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, no? Ayun yung sinasabi sa atin sa Romans chapter 19 to 20. So, ang tanong, which among these 3 statements is the Catholic position? 'Di ba? Ay, baka nga brother, baka nga sa internet connection ko yung problema, no? So, objectively, there must be a natural revelation, a revelation gratiae, no? Some formal speech of God through the Christian or so-called primordial revelation, which then through being handed down by the human race or through sensus communis, what we call common sense, is promulgated for the stimulation or even for the substantiation of our knowledge. Subjectively, all intellectual knowledge, a supernatural faith, a supernatural stimulation, and illumination of the mind by God, which enlivens and completes the faculty of cognition. Diba? Or, itong pangalawa. Ang sabi sa pangalawa, objectively, as with revelation gloriae, a formal, direct, and immediate appearance of God in His nature, and the effect of natural light innate in us, sometimes as a result of an approach of the object to our mind's eye that was especially brought about by God, and subjectively, the influence of God is as with the supernatural intellectual contemplation, especially the kind that is designated as scientia infusa, or the infused I don't know if knowledge, I've ever or told you this, vision but I used to be prophetica, Catholic, prophetic I was vision, born into it. Went to equipping Mass. the mind with the intellectual notions or ideas that proceeds directly and immediately from God and joins nature and consequently supernatural. And kaya ang Catholic position? Or number 3, the human mind by its own power, by way of rational insight, can and should acquire the exact knowledge of many spiritual, religious, and ethical truths, and that for this knowledge neither the positive revelation by God's word or an immediate appearance of God's nature or a supernatural illumination of the kind of by God is absolutely necessary. Diba? So, sabi sa Defi Dei Catholica, the faith of the Catholics, or the Catholic faith, I should say, of the Vatican I, the same Holy Mother Church holds and teaches that God is the source and ends of all things by natural power of human reason. So, siguro ito yung Catholic position. So, alin sa tatlo sa tingin nyo ang Catholic position? Bahala na kayo, no?
Pero I think ang Catholic position ay ang number 3. No? And lastly, God is knowable. No? God objectively brings forth perceptible nature as a mirror of his perfection. Romans 1:19 to 20 na naman 'yan. And 1 Corinthians chapter 13 verse 12, no? Or 12:13 kung di ako nagkakamali. And subjectively, he endows man's intellectual nature as the image of his own nature with power to light that mirror. Kasi imago Dei tayo, di ba? We are made in the image and likeness of God, and through this enlightening to generate intellectual knowledge. Number 3, man's spiritual nature is essentially endowed with the intellectual and energetic light which simultaneously with the creation of the soul flowed, parang nung ensoulment yan, nung creation of the soul mismo, flowed from the Son of the divine cognitive power and nourished through God's continual influence on the soul. That is why God's influence is always alive, no, pagdating sa ating kaluluwa. And sabi dito, this light of the soul does not immediately light God himself, no? And not even the mind that bears this light, but rather it is immediately and initially directed toward the enlightenment of external perceptible nature, in which and through which intellectual knowledge acquires its first content. And ang last verse natin is of course Romans chapter 1 verse 18 to 20. If you have your Bible, you can read it. Na sinasabi diyan, for the invisible things of him, no, from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, his eternal power also and divinity, so that they are inexcusable. Pa? And sabi sa 19, because that which is known of God is manifest in them, for God hath manifest it. Ayan. So, thank you very much. That concludes our basic formation lecture for tonight, brothers, in the Knights of St. Justin Martyr.